Hello guys, kumusta? So gagawin natin ng reaction yung nangyaring pagpatay sa isang salon owner sa Gensan the other day. So um, initially nung nakita ko, akala ko babae yung pinatay, yung pala gay, pero regardless kino-condemn natin to, yung krimen na to, no? Ang i-breakdown natin yung siguro yung mga hindi na mention ng mainstream media. So unang-una, yung unang shot ng CCTV, shot talaga yung sinabi ko, no? Yung CCTV, kita nyo, kampante sila. So ang salon owner, etong naka-black. Eto. So, ilan yung tao dito? So, yan. Tapos may lalaki sa likod na nagsi-cellphone. Ito yung kanyang cashier siguro. At looking at the reflection dito, so merong nagmamanicure yata dito sa side na to. Tapos may isa pa yatang lalaki na nakaupo dyan. Tatanggalin natin yung sound para hindi tayo ma-copyright. Hopefully hindi. So, ayan, they're doing their stuff, wala silang pakialam, kanya-kanyang ginagawa, no? Ayan. Yun, tapos may pumasok sa pinto. Siyempre, hindi naman lahat ng business ma-afford na magkaroon ng guard sa pinto, lalo na kung maliit lang na business. Pero keep in mind, pag ako nag-share sa inyo, pag hindi ako nagki-carry, 'di ba? Sabi ko dapat situational awareness. Palagi ako nakaharap sa pinto para kung sakali may parating na trouble, ako unang makakaalam. So in this case, walang nakaharap sa pinto kahit isa. They are minding their own business, pati yung cashier niya. Nagsi-cellphone din yata dito, nagsi-cellphone doon. Ewan ko kung nagsi-cellphone din yung may-ari. And may sa reflection may isa pang lalaki dito na customer. Tapos talaga pagka may nakita kayo, play na natin. May nakita kayo na papasok sa establishmento nyo na nakamas at nakasombrero pa talaga, magduda na kayo. Parang palaging mini-mention niya ni Arms Self-Protection eh. Meron niyang intention masama, no? 'Di ba? Ayan, so pagpasok niya, yan, patingin tong lalaki at etong cashier, patingin. Tapos yan, dinudukot niya na sa belt bag niya, yung dudukutin niya. Ayan, sinipat-sipat niya ba, no? Talaga sinigurado niya na kasi pag naka belt bag at hindi naka holster, siguraduhin mo na mabudukot mo yung grip, hindi yung barrel. So ayan, kasi minsan nagbabag carry din ako eh. Ayan, nahanap niya ako nasan ba yung grip. Tapos ito, at this time yung may-ari, yung target, na-alarm na. Ano kaya itong nasa ginagawa nitong lalaki? Kasi nga naman hindi yan normal na may papasok sa parlor mo. Usually pag may papasok sa parlor, diretso sa cashier o kung sino man yung may-ari diyan magtatanong, 'di ba, ng serbisyo. Pero ito, nasa pinto lang. Magduda ka na talaga diyan. Kaya itong lalaki, hindi rin niya inalis yung tingin niya, no? Nakatingin pa rin siya. Ayan, na-alarm na. Ayan na yata, nakita na nila yung hawak. Ayan na. Oh. Takbo agad tong lalaki. So lahat nakita na, no? Ito siya yung naka-focus eh. Ibig sabihin nakatingin siya mula start. So siya yung pinakaunang tumayo. Pati yung mga nagmamanicure, pedicure dito, tumalikod na. Sabi, ano ba meron dyan? Sumigaw na siguro. Sigawan na. Ito yung customer din. O, kita nyo yung target. Yung may-ari ng salon. Hawak niya yung unan. Yan ang kanyang pang self-defense. Ibabato niya yan. O, binato niya. Kita nyo? Binato niya. Unan, guys. Unan. Binler na. So, at this point, lipat tayo sa isang video, no? Ito kasing video na to, binler eh. Kasi nga naman sinesensor ni YT, no? Ni YT. YouTube, no? Ayaw mga ganitong content, pero bahala na si Batman.
Eto, to. Dali. Ito naman. Ano? Ayan na. Ay, nagsi-cellphone din pala. Ito, nagsi-cellphone din pala yung target. So, yan guys hindi maganda yung palagi kayo nakatutok sa cellphone, no? Kung grupo kayo, kahit papaano may isang nagbabantay. We live in a dangerous world na wag kayong pakakampante. So, ito pa lang reaction ko, no? Kung ikaw yung salon owner, maisip mo ba na may threat sa buhay mo? Ang trabaho mo lang naman magpaganda, pagandahin yung mga customer mo. Maisip mo ba, mag-a-apply ka ba ng threat assessment? Tatanungin ka ng police, anong threat sa'yo? Lahat naman tayo may threat Ito nga, ultimo gay na salon owner, pinatay. Alam niya ba? Hindi niya alam na may threat sa kanya. Bigla yan darating, hindi mo alam. Ang gusto ko i-point out dito, no, yung tagal ng so time check 0:52 nung nakita nila yung barel. 0:52. Ayan, tapos nagkagulo na, hinagis yung unan, pumutok. Makita yun sa reflection pumuputok siya. Tapos nagpapambol pa to. Dahil nataranta rin siya, lumabas siya. Itong masaklap, guys. Kung ikaw nandyan, akala mo tapos na yung bangungot, no? Akala mo tapos na, nagtago. Bumalik uli. Hinanap niya siguro yung spare magazine. Tapos nung nakita niya, nag-reload siya. Ayan, nagpuputok siya. Ayan, kawawa yung mga naka-corner na dito pero hindi naman sila yung target yung talagang yung salon owner, no? Kasi may babae dito, di ba, yung cashier. Ayan, tapos parang nagja-jam pa yung baril niya. Teka lang. Sinuksok niya ulit. Pinagbabato siya ng kung lalayas. Lumabas siya. Lumabas na. So, nakadalawang bumalik uli siya. Malamang binabaril niya dito yung CCTV camera. Ito yung cashier. Tumakbo na palabas. Malamang kung paglabas niya dyan, nakita niya pa yung getaway nito. Malamang may partner to na nakasakay sa motor nag-iintay. Yan, lumabas na rin. Yan na yung last na labas nito. Pero wala na, patay na yung target. No? So, may mga points tayo dito like yung threat assessment na tinatawag ng PNP na hindi ko alam paano mo malalaman kung may threat sa buhay mo. Isang pagkakataon, naglalaro ka sa cellphone mo, nagche-check ka ng Facebook Messenger mo, tapos bigla meron palang hitman. Hindi mo alam. Sino ba nakakaalam na merong hitman sa kanila? Walang nakakaalam. Kaya kalokohan yan, threat assessment. Kalokohan yan. Kaya nga, once upon a time, dati nung nag-admin ako sa RPG, no? Admin moderator, may nagsasabi na, ang threat assessment, kumuha ka lang ng bagong SIM, tapos i-text mo yung sarili mo. So, parang moro-moro lang yung threat assessment, no? How can you determine the threat? Paano mo ma-determine? Lahat ng buhay mahalaga. Lahat ng buhay mahalaga. Kahit gay pa yung namatay, mahalaga yan. Tao pa din yan. Dapat i-condemn natin. Dapat as much as possible, iligtas natin. And, ang talagang nakakatakot doon yung part na yun, yung lumabas na nga yung hitman, na akala siguro ng mga tao doon, tapos na yung bangungot, makakahinga sila bumalik uli. And anong pang depensa nila? Unan, mga shampoo, kung ano-ano yung mga brush, yun lang, binabato lang nila. Ganun siguro yun, yung pag na-corner ka na, wala ka ng laban. Alam mo namang hindi makaka-damage yun sa hitman, pero wala kang magagawa Wala. No? Nagbato lang sila ng kung ano-ano. Nagsisisigaw malamang. Di ba? Yun ang masaklap doon. No? May time pa. Plus, during gun ban to. Gun ban nangyari. Paano nangyari to? Paki-explain. Hindi dapat nangyari to kasi gun ban. Bawal magdala ng baril sa labas ng bahay. Yung hitman, hindi niya ba nabaltaan na gun ban ngayon? Hindi niya ba na-receive yung memo ng COMELEC?
Ang totoo niyan guys, wala silang pakialam sa gun ban. Actually, baka mas lumakas pa yung loob nila kasi alam nilang walang puputok sa kanila paglabas nila. Wala silang machichempohan na plainclothes policeman na may barel or machichempohan na legal gun owner na may barel. Kasi nga gun ban eh, 'di ba? Ultimo police, bawal magdala ng barel pag hindi naka-uniforme. Yan ang isa sa mga ano ko eh. Hindi ko maintindihan eh. Ang pulis, hindi yan nagtatapos sa suot mo. Pag tinanggal mo na yung uniforme mo, pulis ka pa din. Dapat hindi sila kasama dyan sa gun ban na yan. Okay? And, dapat, isa pang hindi dapat kasama sa gun ban, yung mga LTAP holders. Or may mga PTC na may LTAP. Na pag nasita dapat yan sa checkpoint at pinakita nyo yung PTC nyo, LTAP PTC and everything, okay, go. Hindi dapat sila maging kriminal due to a technicality. So, kita nyo yung mindset ng kriminal. Ito na yung season. Kung meron kayong gustong ipa-target, ngayon na kasi gun ban eh. Wala akong nakikita. Malayo pa lang kasi kung naka-uniforme, malayo pa lang kita mo na kung naka-uniforme eh. 'Di ba? Malayo. Tsaka hindi talaga realistic yung sinasabi ni Dr. Ted Herbosa ng DOH. Why do you need a gun? The state will protect you. So, eto, yung bakla na may-ari ng salon, na protektahan ba siya ng gobyerno? Tell me, paano tayo poprotektahan? Tayo in general ng gobyerno against yung mga ganitong senaryo. Ha? Yung mga pulis ba may spider sense or super hearing, alam na kung saan yung susunod na krimen? Hindi, magdadrive pa rin yan. Kung nasa Quezon City ka nga or Mandaluyong, dadaan pa rin ng EDSA yan. Matatraffic yan. Darating na lang yan para i-choke yung yung outline ng katawan mo. Kasi hindi naman talaga, hindi sa minamasama ko sila, pero hindi naman sila superheroes, wala naman sila superpower na dumating sila the moment na kailangan mo. Kaya sabi ko, 'di ba? May mga ganitong senaryo, you are the first responder. Ha? Swerte mo kung may katabi kang pulis. Hindi naman nila gagawin yung ganyan kung may katabi kang pulis. Hintayin nila na mag-isa ka or walang pulis. Lalong-lalo na ngayon, gun ban, madaling makita ang pulis kasi kailangan naka-uniforme. Di ba? Yung pulis na off duty, wala rin dalang baril. Ano rin magagawa niyan? Di ba? Kaya imagine niyo yung sarili, if you put yourself in the shoes of the salon owner, at wala kang magawa kundi batuhin lang ng unan, tapos 45 yata yung dala nun. Grabe siguro yung yung takot, no? Pati yung mga nandun sa loob ng ng salon na yon. So, yan, kino-question natin, no? Ano ba talaga silbi ng gun ban? Gun ban ngayon, para saan yan? Naprotektahan ba niya ng mamamayan? Yan, example, member ng LGBT community, na protektahan ba? Hindi, kawawa. No? And I'm sure umpisa pa lang ng gun ban, may mga ganyan ng kaso. I'm sure hindi sa pinapanalangin ko, realistic lang ako na talaga na pagka may gun ban, mas lalong malakas ang loob ng mga kriminal. So, comment down below, let me know what you think. Thanks for watching. Bye.